Unang tingin ko pa lang sa kanya ay nakakatakot na. Hello Madam Native Filipina, natutuwa ako at marami akong natututunan sa mga payo mo. Kaya naman nakafollow ako sa iyo. Matagal kong pinag-isipan kung dapat ko bang i-share sa iyo ang naging experience ko sa naging AFAM ko. By the way Madam, ako pala ay 58 years old na at 4 years na din akong byuda. At dahil malungkot ako, inaisipan kong maghanap ng makakausap sa mga dating app. Pero wala akong nakitang totoo. Puro scammer ang mga foreigners na nakakausap ko. Sa totoo lang, may mga Filipino na nag-aalok sa akin ng kasal. Pero ayoko dahil mga tambay lang at mga walang trabaho. Gusto ko sana ay foreigner. Kasi iniisip ko, hindi sila mga suplado at gusto ko talaga ng foreigner. Basta ba, Christian lang. Fast forward, napagod ako Madam, kaya nag-stop na ako sa pag-chat at nag-live na din ako sa mga dating site. Hanggang isang araw noong April 28, 2024, may biglang nag-message sa akin. Unang tingin ko pa lang, natatakot na ako sa profile niya kasi black and white lang. At isa pa, ang name niya ay buhat sa Filipino word, kaya hindi ko inaccept dahil hindi ko makita ang kanyang buong mukha. 3 days na siyang nangungulit sa akin Madam, kaya naman nag-reply na ako sa kanya ng who you. Nag-reply din siya sa akin at nakiusap na please trust me. Yan po ang sinabi niya. Naantig naman ang puso ko at inaccept ko siya. Nag-chat siya ng Tagalog language pero naka-Google Translate ang ginamit niya kasi kakaiba ang pagka-Tagalog. Ang sabi niya Madam ay magpatuloy daw kaming mag-usap sa WhatsApp. At yun nga, napag-alaman kong isa pala siyang half American at half Pinoy. Nagpakilala siya sa akin at noon ding oras na yon ay tumawag siya. Nakita ko yung tunay niyang mukha. Dahil sa ganda ng ngiti niya, nakampante akong makipag-usap sa kanya. Mabait siya at professional. Maganda ang work niya, isa siyang plant engineer. Araw-araw tumatawag kung madaling araw at nagchat-chat sa umaga dito sa atin. Pero konting oras lang. 1 hanggang 9 na minuto lang ang pag-uusap namin. Fast forward, tumagal kami ng 4 months sa ganoong setup lang. Nag-I love you na din siya sa akin tuwing matatapos ang usapan namin. So ako naman ay ngiti lang ang sinasagot ko. Hanggang sa naramdaman kong gusto ko na rin siya. Napakamahinahon niya kasing magsalita at talagang mabait siya. Tinanong ko kung bakit ako nagustuhan niya, mas marami namang mas bata at mas maganda pa kaysa sa akin. Sabi ko, anong nagustuhan mo sa akin? Ang sagot niya ay, all that you have. Pero minsan, nang-ghost siya ng 3 araw. And then pagkabalik niya, sasabihin niya lang na I'm back. At dahil nakikinig ako sa mga payo niyo, kaya naman hindi na ako nag-overthink. At iniisip ko na baka ganun lang talaga. Hanggang isang araw, hindi na talaga siya nag-chat. Wala naman kasi kaming pinag-awayan. So, naging multo na kaya talaga siya, Madam? 2 weeks na siyang hindi nagpaparamdam. Hihintayin ko ba siya o ibablock ko na lang dahil nasasaktan na ako? Feeling ko na paglaruan ang puso ko. Huwag mo na lang banggitin ang identity ko. Maraming salamat at God bless you always. Hello, Madam Letter Sender. I'm sorry, my dear. But he sounds like a scammer to me. Sobrang bilis lang po ng pag-uusap nyo, no? And more on chatting lang. 1 to 9 minutes is not enough to convince me na hindi siya scammer. Half American at half Pinoy pero gumagamit ng translator nung nag-message sa'yo ng Tagalog. Kalukuhan yan, Madam. Alam mo ba, ang duda ko dito, yes, totoo na yung may-ari ng identity ay half Noipi. Kaya naman, kailangan talagang panindigan ng scammer ang pagtatagalog kasi Pinoy nga. Bagong modus na naman ito ha. Huwag kang maniwala dyan Madam. Naku, huhulaan ko ha. 2 weeks na siyang walang paramdam. So pagbalik niyan, asahan mo may pahirit na yang nasira ang phone niya. Wala siyang phone ngayon kaya hindi na nakakontak sa'yo. Tapos, kunyari, nakigamit ng cellphone sa kamag-anak or sa kakilala just to give you an update. And then next niyan, pera na ang hihingiin or uutangin sa'yo. Advance ako mag-isip Madam at dapat ikaw din, advance dapat. By the way, yung mga 3 days siyang walang paramdam before, hinala ko baka may pinagkakaabalahan. Maybe may nabiktima na naman kaya yun muna ang kanyang pinagfokusan. Kumita na siguro ang kurimaw na yon. Then 3 days later, baka hindi na nagbigay yung nabiktima niya kaya ayun, back to you.
Kaya mag-ingat ka ha, ikaw na ang next target niyan. Madam, kung ako sa'yo, i-dispatcha mo na yan, wala kang mapapala dyan. Better luck next time na lang.